Mga kababayan, kamusta po lahat? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa okay po tayo at mabuting kalagayan lahat mga tambay. Ito po, pakinggan po muna natin ang SONA mga tambay. Dito po natin malalaman mga kababayan na talagang panahon na para po palitan umano ang gobyerno ng binagoang Pilipinas. At panahon na rin po na sana po ito na yung tunay, yung talagang dapat ma-impeach umano mga tambay. Pakinggan po muna natin ang SONA. Malalaman po natin. Ito po. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Alam na pala ng buong madla, mga kabayan. Alam na ng buong madla na nakakarakit. At alam na pala niya, mga kabayan, ano ginagawa niya. At sa loob ng 3 taon na proyekto niya, ngayon lang siya nag-inspeksyon. Taon-taon nagbabudget ng bilyon-bilyon, daan-daang bilyon sa flood control. Ngayon ka lang nag-inspeksyon. Ngayon mo lang nalaman na napakaraming palpak. Di po ba? Nakakagulat po itong Pangulo na ito. Tapos ngayon, may naghahanap ka ng mga magnanakaw. Samantalang nahandyan na lahat, pumapalakpak pa. Hindi po ba sila yan? Nagpapalakpakan pa mga magnanakaw umano. Ibang klase. Pakapala na talaga ng mukha ngayon sa ating bansa. Ibang klase po. Yung nagsasalita, ubod ng kapal ng mukha umano. At ganun din yung mga nagpapalakpakan. Ubod ng kakapal na mga pagmumuka, mga kababayan. Ituloy po natin. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Hindi ba kayo nahihiya, Mr. President? Mahiya naman kayong lahat. Hindi ba kayo aalis na riyan? Step down na. Nakakahiya ang ginawa nyo. Pagnanakaw yan. Umano. Grabe ang ginawa nyo sa pera ng taong bayan. Pati pagkakautang. Nagpapalakpakan pa kayo. Mga hinayo pa kayo. Panahon na. Hindi ba kayo nahihiya? Pangunahan mo na, Mr. President. Inamin mo na pala na nagkapalpak-palpak ang iyong gobyerno, lalo-lalo sa mga proyekto. Tapos ngayon, aasa na naman kami. 3 taon na naman. Nasaan ang pera na pumalpak? Ngayon, iimbestigahan mo ngayon. Sino iimbestigahan mo? Sarili mo? At mga kasama mo? Pambihirang buhay yan, Ganyan na nangyari sa ating bansa, mga kabayan. Ganito. Dadaanin ka lang sa salita na kailangan may managot. Unang-una siya dapat ang managot. Hindi po ba? Palakpakan na mga wala hiya. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Maawa ka naman, Mr. President, sa ginawa mo. Dahil ikaw ang Commander-in-Chief. Maawa ka sa amin. Hindi ka pa ba mag-step down? Grabe. Aminadong-aminado po ang Pangulo ng Bansa sa puro kapalpakan pinagagawa nila. Kasama naman nagpapalakpakan mga buhaya umano. Unbelievable itong Pangulo na ito. Wala ka naman binubuo na anti-corruption dyan. Umpisa pa lang, wala na. Pinaabot mo pa kayo ng 3 taon, saka pa aamin. Kung kailan malala ng problema ng bansa, saka pa umamin at sinabi mo
Sinabi mo at binabalaan mo pa ngayon, yung mga sabwatan, nagkakaroon ng lagayan, puro kayo yan. At lahat halos nang nahandyan sa Kongreso, majority, nagpapalakpakan pa mga walangya umano. Mga kababayan, ibang klase. Palakpakan pa mga buhaya. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. Palakpakan ng palakpakan, ano? Yung mga nagkakapera, nangungumisyon. Yan ang trabaho ng mga congressman Umano mangumisyon. Di po ba? Sabwatan. Mauubos po ang mga congressman sa Pilipinas. Kaya lang po ito, hanggang salita lang po ito umano. Dahil magmumula po ang korupsyon, sa kanila rin. Kawawa rito ang DPWH, mga tambay. Maiipit po ito. Maiipit po at dito po dadalhin lahat ang issue ng korupsyon sa DPWH. Siya po ang magiging magiging po rito? Siya na po ang papasan lahat. Siya po maiipit dito ang DPWH. Siya na po ang papasan sa lahat ng mga nakawan, kapalpakan, mga kabayan. Isang damukal na pera ang nilagay po dyan ng taong bayan. Nakautang pa. Bilyon-bilyon. Pero, sa pananalita at sona ng Pangulo, ay siya'y malinis na malinis. At kailangan panagutin ang dapat managot, mga kababayan. Siya ang Commander-in-Chief. Unbelievable. Wala bang action man lang dito ang men in uniform? Ang men in uniform natin? Wala kaya action? Umaamin na sa kapalpakan. 3 taon. Kapalpakan. Tulog pa rin. Unbelievable talaga ang bansa natin. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. Yan mga tambay, wag na po natin tapusin mga tambay. Walang kakwenta-kwenta. Ang gusto po natin mangyari, mga tambay, ang gusto ng taong bayan, may sabi ng Pangulo, may managot daw May dapat daw managot.
at gusto raw at ipaikita sa atin, ipahayag daw at ipakikita lahat ang nagsabuatan, mga tambay. Kitang-kita na namin Kitang-kita na namin yung pinakaulo, yung pinakapuno. Napakahusay pang magsalita nung pinakapuno dito sa mga proyekto na ito. Dito sa mga proyekto na ito. Kitang-kita namin yung dapat managot. Sino po ba ang Commander-in-Chief sa bansa? Di po ba? Panagutin lahat, sinasabi niya. Kasama siya ron umano sa dapat managot. Hindi po ba? Siya ang Commander-in-Chief. Siya ang gumagawa ng mga proyekto natin. Aprobado niya yan. Di po ba? At anong kapalpakan ang ginawa ng Pangulo? Para lumaki ng lumaki ang gawak ng utang natin dahil dito sa kapalpakan niya. At kasama na mga inappoint niya. At pati ang institusyon ng Kamara at Senado, mga kabayan, hinayaan niya nagaguhin, lapastanganin ang ating pera. Di po ba? Sabuatan ang sinasabi niya. Mismong sa bibig ng Pangulo, sabuatan. Sino-sino po ba nagsasabuatan? Sino-sino po ba gumagawa ng budget sa ating bansa? At saan nila dinadala ang mga proyekto? Sabuatan. Kaya nga sinasabi ko, mga kabayan, kawawang-kawawa rito. Maiipit at maliligtas lang ang mga ulo ng mga buhaya rito. Umano. Maliligtas lang po, ililigtas lang po ang mga ulo ng mga buhaya na mga kaalyado umano. Ligtas yan. May magsasakripisyo lang po rito. Gagawan lang po nila ito ng sakripisyo dito sa flood control para po sila ligtas lahat. At dito nila ibubuhos gamit umano ang mainstream media para doon ilagay lahat ang kapalpakan nila at korupsyon nila umano. Dito ba? Nagkamal sila ng isang damukal na salapi. Walang proyekto. Ghost. Mga tambay, nakakatakot ang nangyari po sa atin. Dahil binaon tayo sa utang. Paano natin ito mababayaran? Yung pera natin saan napunta? Kaya mga kabayan, nakakalungkot. Ito na, sigurado. Sigurado po ito. Kahit anong gawin mong audit, na sinasabi niya kailangan i-audit na. Kahit anong gawin mong audit, sigurado na to. Sigurado, 100% may impeach na. Bakit ko po nasabi? Kung yung 125 million na ini-impeach nila si Vice President, na mismo yung COA nagsasabing wala namang dapat i-impeach. Ito po, umamin na mismo ang Pangulo, umamin na puro palpak ang flood control at napakaraming korupsyon umano. Hindi po ba ito ang dapat ma-impeach, mga kababayan? Bilyon, trilyon pag sinuma mo. Pag kinumpute mo, baka abutin po ng trilyon ang nagastos sa loob ng 3 taon itong flood control nila. 3 taon. Wala po bang itong impeachment na haharapin, mga kababayan? Flood control pa lang. Napakarami pa yan. Hindi pa natin sinasama dyan ang ginawa nila sa Maharlika Investment Fund. Kamusta na yan? Paglipat ng pera sa PhilHealth. At yung pinagmamalaki niya, naayusin na raw po ang national budget. Hindi po ba impeachable din yung 2025 national budget na napakaraming blanco? Di po ba? Pinirmahan yung 241 billion na naisingit umano ayon kay Congressman Ungab at Attorney Vic at marami pang nagpapatotoo. Pinirmahan ng Pangulo. Kamusta na po?
mga men in uniform natin, kamusta na po? Tanggap na tanggap nyo po ba na ganito ang Commander-in-Chief? Ganito ang ginagawa ng Commander-in-Chief? Commander-in-Chief, 3 taon. Nag-inspeksyon siya. Pagkatapos ng 3 taon, nag-inspeksyon siya sa kanyang mga proyekto. Unbelievable. Ano ginawa mo sa loob ng 3 taon sa mga proyekto mo na hindi mo inspeksyon? Taon-taon nagbabudget ng bilyon-bilyon. Trilyon ang budget natin. Trilyon. Wala kang inspeksyon taon-taon. Hindi namin nakita yan kay dating Pangulong Duterte. Walang ganyan kay dating Pangulong Duterte sa kanyang proyekto na nasasayang pera ng taong bayan. Bagkus nakikinabang kami. At pati ikaw, Mr. President, nakinabang ka sa mga build ni dating Pangulong Duterte. Dahil yung mga natatapos, sa'yo pa nakikredit ngayon. Hindi po ba? Pera namin, nalustay lang. Hindi naman nalustay, naibulsa lang. Grabe to mga tambay. Samantalang si dating Pangulong Estrada, weteng, kinaladkad. Weteng lang, kinaladkad. Natanggal sa pagiging presidente. Ibang klase. Si BP Sara gustong tanggalin 125 million confidential fund. Samantalang ito, flood control pa lang. Proyektong mga palpak, korupsyon, nagsabuatan sa pera ng bayan. Walang kikilos. Tingnan natin. Panuorin natin. Tingnan natin kung sino ang tatayo na politiko na magpapail ng impeachment dito sa Pangulo na 3 taon na proyekto. Kailan lang siya nag-inspeksyon? Ibang klase. Ikaw ang unang dapat managot dyan, Mr. President. Lahat ng kapalpakan ng mga inappoint mo, yung mga inappoint mo lahat yan, karga-karga mo yan. Dahil ikaw mismo nakakakilala riyan sa mga tao na yan. Kaya mo nga sila inappoint dahil sila na yung pinakamagaling na magtatrabaho sa amin. Kilala mo silang lahat. Pati ang Kongreso na pinsan mo. Diyan nagmumula rin ang isa pang napakalaking korupsyon sa pinsan mo. Umano, wala kang ginagawa ni hindi mo malang palitan. Ano ngayon ang masasabi mo, Mr. President? Hindi po ba kayo nagsabwatan? Sabwatan ang ginawa nyo sa pera namin? Hindi po ba, mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Salita na naman. Pagpapabango. Kaya wala po tayong aasahang proyekto rito. Ano pa magagawang big project ng Pangulo? Mga kabayan, may magagawa pa ba sa loob ng 3 taong natitira? Sige nga. Matatapos po ba niya? Lahat halos ng mga proyekto niya. Puro palpak. Ayon sa kanya. Proyekto niya yan pinagmamalaki niya yan. 5,500 flood control pa lang. At marami pa raw pong patapos. Napakarami pa na matatapos daw. Ginagastusan ng pera ng taong bayan. Puro palpak ngayon. Magtitiis pa po ba kami ng another 3 years sa kapalpakan ninyo, Mr. President? Magtitiis pa kami? Wala bang gagawin aksyon dito ang matitinong politiko natin? At ang matitinong men in uniform natin, wala bang gagawin aksyon man lang dito? Napakaraming magagaling na Pangulo. Bakit tayo magtitiis sa ganitong klaseng Pangulo? Napakaraming magagaling. Ito na lang bang magaling na Pangulo? Wala na bang iba? Nakakahiya. 3 taon na naman tayo mangungutang dahil may mga proyekto na naman daw silang babaguhin. Dahil puro palpak. Pambihirang buhay ito. Hindi mo mala napakinabangan. Ang nakinabang lang ay sila. Nakakasama ng loob, mga kababayan, na mismo sa Pangulo, 3 taon.
kung ikaw ay matinong Pangulo, kung hindi ka weak na Pangulo, sa loob pa lang na 1 taon, nakita mo lahat ang problema at korupsyon ng iyong pamamahala sa loob pa lang na 1 taon. Yung unang upo mo pa lang, nakita mo na kung sino matitinong magtrabaho dyan at kung sino mga magnanakaw. Bakit lumipas pa ang 3 taon? Saka mo ngayon sasabihin sa amin, di ibig sabihin, 3 taon ka nagsinungaling sa taong bayan? Sige nga, 3 taon ka nagsinungaling, Mr. President? Ngayon mo lang sinabi ang katotohanan? 3 taon mo kami binobola, Mr. President. 3 taon tayong binobola at nagsisinungaling ang Pangulo na ganito na pala kalaki ang kapalpakan ng kanyang proyekto at nasasayang ang pera natin. At siya lang ang tangi mo masisisi dahil siya lang ang may karapatan na mag-imbestiga dahil yan ay hawak niya lahat. Di po ba? Lalong-lalo ang DPWH. At dapat din niya imbestigahan itong mga congressman. Pero ngayon pa lang po siya. Akala niya mabubudol na naman niya mga Pilipino. Maluluko na naman niya ang mga Pilipino. Dahil sa napakagandang salita. Akala mo kay tapang-tapang. Akala mo may kamay na bakal sa korupsyon. Meron po ba? Wala pong, ang mananagot lang po dito, mga kabayan. Unang-una, yung hindi niya kaalyado umano. Yan, pananagutin yan. Yung mga politiko na hindi niya kaalyado umano. Diyan tututukan ang mga investigasyon yan. 100% po yan umano. Pero yung mga kaalyado niya, malabo po maimbestigahan yun umano. Kasabot umano Yan po mga kabayan, ang ating komento. Sa walang kakwenta-kwenta at walang nangyari. Anong kwenta ang nangyari po? Sige nga, itong zona na ito, may pakinabang po ba mga Pilipino rito sa zona na ito? Lalong-lalo po sa pera. Ito po ang pinakamalaki na ginastosan po natin. Itong proyekto nila na flood control na pinagmalaki nila. Ubod ng laki po yan. Gumagastos po tayo na mahigit 1 bilyon araw-araw dyan. Ayon po sa mga computation, sila mismo. Pati po ang Senadora Amy Marcos, siya rin po ang nagsabi na napakalaki ng ginagastos sa araw-araw dyan sa proyekto nilang napakalaki na sinasabing flood control. Ay nako, hintayin natin kung sino ang Miyag Balls na magpapile ng impeachment, mga tambay. Yan, sa 20 Congress. Tingnan po natin kung sino na mambabatas o grupo na magpapile ng impeachment dito po sa inamin na kapalpakan ng Pangulo ng Bansa ng Binagoongang Pilipinas. Antayin po natin dahil wala po tayong aasahan yata umano sa mga men in uniform natin. Nakapagtataka. Yung issue ng weteng, kinaladkad nila sa Malacanang. Pero ito, issue ng flood control na bilyon-bilyon, may makaladkad naman kaya para tanggalin umano sa Malacanang. At may issue pa itong pulburon. Abangan po natin mga tambay. Abangan natin. Maraming salamat po mga kabayan sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Thank you po. Ingat-ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po yung panalangin at dasal, lagi po natin isama sa ating mga panalangin at dasal ang pamilya Duterte, ang Vice President, na pilit nilang pinababagsak. Mga kababayan, panalangin po natin na sana hindi sila magtagumpay. At ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay, kalakasan at mailayo rin po sa kapahamakan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa ating mga dasal. Thank you po mga kababayan. At sa muli po mga kababayan, tayo rin po magdasal at manalangin po na tayo po ay mailigtas po at mailayo rin po sa kapahamakan. Lalo po sa ating bansa na nagkalat po ang mga adiktos, kriminal at nahandyan pa ang grupo ng makakaliwa.
sama po natin, magdasal po tayo para sa ating pamilya at sa ating mga sarili. Muli po mga tambay, ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.